Balikan natin si Atty. Reggie Tongol at Monica Veralio na nasa North Wing ng Batasang Pambansa kasama si Senator Antonio Trillanes IV live. Yes, Attorney Monica. Yes, June. Kasama nga namin ngayon si Senator Antonio Trillanes IV. Sir, good evening po. Good evening po. Good evening, at, sir. Good evening sa ating mga televiewers. Sir, napakahaba po. 2 oras ang speech ni Presidente Aquino. Ano po doon sa 2 oras na yun yung mga nagustuhan yung nabanggit niya at yung sa tingin niyo po dapat nabanggit niya hindi niya nabanggit? Ang nagustuhan ko doon sa speech niya ay yung portion regarding yung sa armed forces. Kasi nakita natin talaga, nadama natin yung pagbabago, yung pagkuha ng mga bagong equipment, yung pag-alaga sa mga sundalo, pag-increase ng mga allowance. So yan talagang saksing buhay ako dyan. Yung hindi naman ako nag-agree is yung sa K-12 dahil ibang-iba yung datos on the ground. Mali yung binibigay sa kanya at sadly ay pinapaniwalaan niya ito. Senator, alam ko po sa Senado, kayo po ay isa sa mga nag-uusig sa mga allegedly na kumukuha sa kaban ng bayan. Ano po sa tingin niyo yung legacy ng Pangulo natin in terms of fighting of corruption na sa tingin niyo po bilang senador continue niyo pong maipagpapatuloy kahit na iba na po yung presidente? Unang-una, ang pinakamalaking legacy na ating Pangulo ay yung pag-restore ng tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Noong panahon kasi ni President Arroyo, ang assumption noon, lahat ng ginagawa ng gobyerno ay maanomalya o kaya may pinagtatakpan na anomalya. So, simula nung 2010 nung nag-assume siya, nagbago lahat yan. Kaya nga ngayon kahit may maraming investigasyon, pero hindi yan pinipigil ng Pangulo. Nangyayari lahat yan. So, he allowed that environment, that freedom na to thrive. So yan ang essence ng democracy and I believe that's the biggest legacy of the President. Ang tanong ko naman sa inyo, Senator, is doon sa bandang huling bahagi ng kanyang SONA ay nabanggit ng Pangulo yung kanyang 6 na panukalang batas sa parang nais niyang ipasa kasama nga dyan ng BBL, ang anti-dynasty law, among others. Sa tingin niyo, Senator, ano dito yung posibleng maipasa pa sa nalalabing panahon ng Pangulo sa kanyang termino? Sa aking palagay, itong Bangsamoro Basic Law ay may maliit na tsansa na maipasa to, pero kailangan pumayag silang baguhin ito. Hindi pa pwede yung nandito yung nakahain sa ating ngayon, hindi pa pwede. Kailangan mag-agree ang iba't ibang stakeholders sa Mindanao, for example, at sila ang maapektuhan nito. So kailangan dahan-dahan yung ating approach dito at masiguradong yung interest na ating bansa ay mapapangalagaan. Maraming salamat po, Senator Antonio Trillanes IV sa pagpapaunlak ng interview. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Atty. Reggie Tongol at Monica Veralio na nasa North Wing ng Batasang Pambansa.